Paano po at bakit po namin nailagay na ganyan yung titulo natin at thumbnail, mga kababayan? Bato de la Rosa. Water break. Nakalagay ho dyan, mga kababayan, warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Nakakasa na ba? Nakakasa na? Question mark. Ibig sabihin, nagtatanong tayo. Bakit po natin hindi maitatanong yan, mga bossing? Yung galaw ni Bato at yung pag-akyat sa bundok, mga kababayan, mapapaisip tayo, ano naman ang gagawin ni Bato de la Rosa doon sa bundok? Kakaunti naman ang tao dyan. Diba? Siguro, pwede na yung isang araw o 2 araw pag-akyat doon sa bundok. Palagay ko naman, nasabi niya na ako po ay kumakandidato bilang senador, no? Iboto niyo po ako. Ganito po ang aking mga gagawin. Tapos baba na. Hanggang ngayon ho, wala pa din, mga bossing. Yung interview niya kay ano pangalan niya? Nakalimutan ko yung pangalan ng babae, no? Pero maganda 'yon. Umabot siya sa punto na masigawan niya. 'Di ba? Umabot na siya sa punto na masigawan niya, mga kababayan. No, at ano lang ho 'yun, ano lang 'yun, what do you call that? Phone patch lang 'yun or baka Zoom lang. Hindi 'yun talagang one-on-one. So ngayon, isip natin, ano ba? Naitanong din doon. Ito ba na bigla mong pagkawala nung inaaresto pa lang si dating Pangulong Duterte, hudyat to ng pagtatago mo? Ganun po yung sabi ni Ma'am Aba, 3K watching now. Yoko na, nakita ko yung average income mo per day. Nakaka-encourage. Crab mentality, kunyari, charot lang, keep up. Salamat po, no? Huwag mo na ituro sa kanila kung saan makikita yan. Madam, ha? Huwag mo na turo sa kanila. Baka mag-iyakan yung mga DDS. Ngayon, mga kababayan, panahon ng pangangampanya ngayon. Dapat visible ka doon sa mga lugar na napakaraming tao para ihayag yung iyong plataforma. Unless, kung wala kang plataforma, sayaw-sayaw nung gaganong-ganon si Tobats, di ba? Ano ginagawa sa bundok ni Bato? Hanggang ngayon yata nando si Bato. Kaya naisip natin, baka talagang nagtatago na to. Iduktong pa ho natin dyan, mga bossing, kung paano po kadali na nakuha ang dating Pangulo. Siyempre, ang ICC, ganito yan. O sige, first batch muna tayo. No? Dahil si dating Pangulong Duterte, ang lagi niya sinasabi, may kumbaga, hindi basta-basta mahuhuli, hindi basta-basta susuko. Magulo din, minsan susuko, minsan ganito. Nung nakita ho nila, naku, one day lang. Kailangan lang talaga maayos na plano. One day lang kuha na. Ngayon, imbis na iniisip nila 6 months, 3 months pagkatapos ng first batch, siguro kung ganun kadali yung master, ikasa na natin agad-agad din. Kasi andali lang Di ba? Kasi andali lang, mga kababayan. Napaisip si Bato. Putik na yan, nangyayari pala. Sabi siguro ni Bato, no? Putik na yan. Hindi ko yata dapat sinabihan. Come on, Mr. Trillanes. Mick Madi. Hindi ko yata dapat sinabihan si Trillanes ng gano'n kasi nagkakatotoo yung sinasabi. Come on, Mr. Trillanes. Mick Madi. Doon po sa confused at hindi alam kung ano yung sinasabi ko na Mick Madi. Tanong nyo na lang dyan po sa comment section kung ano po yun. Pusasan mo na ako. Come on, Mick Madi. Diba? Kung ikaw, yung isa sa pinangalanan ni Trillanes, kaya nga ho nagsasalita na din si Albayalde dahil pangalawa ho siya, nasa second batch siya. No, kaya ho mga nagsasalita na, siguro na-realize nila, ganun kabilis nakuha ang dating Pangulong Duterte. Ganun din kabilis malamang ilalabas yung susunod na warrant of arrest. At si Bongo, mga kababayan, worry din ako kay Bongo Bakit ho? Kasama si Bongo doon sa second batch daw ho na nabanggit.
Number one daw si Bongo. Okay, pagpalagay na nating number one si Bongo. Parang sayang yung pagiging number one kapag nandun na yan sa ICC din. Di ba Just Vincent? Oh, sayang din yung pagiging number one. Basahin natin to. Sabi ho dito, Senador Bato de la Rosa reveals that Senate President Chis Escudero has assured him he can seek refuge in the Senate while it is in session if the International Criminal Court order his arrest. Ayan, baka mamaya makakarinig na naman ho tayo na sasabi, na-betray po ako. Nako, ganito po ang nangyari sa akin. Sabi po, promise po. Oh. Kasi yung betrayal na sinasabi nila sa Pangulo, mga kababayan, parang sira ang mga tuktok ng mga yun, Biruin mo, sasabihin mong na-betray ka ng Pangulo. Simula pa lang, mga bossing, simula pa lang ho, binabanatan na nila ang Pangulo. Yung pagsasabi po nila, yung mga pideyalik ni Mick Madi. Bagong pangalan ni Senator Bato de la Rosa, Mick Madi. Yung palang unang umpisang pagbanat nila, pagdeklara na po nila na tayo ay hindi okay, hindi tayo maayos. Tapos sasabihin mo, pinagtiwalaan ko. Kalaban mo na nga, kinalaban mo, tapos pagtiwalaan mo yung kinalaban mo. Ang gulo ninyo. Di ba? Tapos ang ipapalabas naman po ng mga ibang DDS, binetray niyan yung mga Pilipino. Binetray niyan tayong lahat na Pilipino. Hindi ko naramdaman yun, mga kababayan. Pinadalaan nila si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Tayong lahat na Pilipino, binetray nila. Hindi ko naramdaman yun, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Delia Nacion, make my day, Bato coming. Ngayon, parang naglulumuhod na si Bato de la Rosa kay Chis Escudero. Huwag masyadong maluhod, baka mamaya parang luhod roke, o wag yung ganon. Ewan ko kung ano yung sinabi ko, luhod roke, basta na ko na. Nag-commit siya sa akin, sabi dito, na hanggat kaya niya, paano kung hindi na kaya? Nag-commit siya sa akin na hanggat kaya niya, pwede akong protektahan ng Senado, gawin niya. Sandali, may papakita lang ako sa inyo. May sumasali dito. Aalis kasi kami. Say hi sa kanila. Sige, 5 minutes. Tapos na si Daddy, ha? Okay. Say bye. Bye. Aalis kasi kami. Paano kung hindi na kaya? Anak ng tinapa. Ang haba-haba na ipinakita natin. Nasaan pa di si Lisa? Ano ba yan, mga DDS? Sige, mag-abang ka dyan. Abangan mo, 5 minutes. Tapos na tong kay Bato. Tapos papakita ko sa iyo kung nasa si Lisa. Inayupak tong mga DDS na to. Nag-commit siya sa akin na hanggat kaya niya, pwede akong protektahan sa Senado. Gawin niya. Yun nga ang tanong natin, paano pag hindi na kaya? At paano pagka talagang kinakailangan na? Up to the extent legal. Yun. Yun sinasabi ko sa iyo. Paano kapag kayo talagang wala na etong pagkakanlong o pag-aaruga ko sa iyo hanggang dito na lang, hindi na pwede. Sasabihan nyo din na si Chis Escudero binetray kayo. Di ba? Up to the extent legal, yun lang ang kanya-kanyang gawin. Ano kanyang-kanyang gawin? Kayang-kayang gawin. De La Rosa, tell to the Newswatch. Alam niyo po, sila, lagi nilang sinasabi, alam namin ang tama yung mga yung alam namin, etc., etc. Hindi naman nila ipaliwanag. Laging ang dinadahilan nila, ganito po, hindi po ako hahayaan itong ganito, ganyan. Ang gusto namin marinig yung paliwanag ninyo. Ang gusto namin marinig yung mga sasabihin ninyo kung ano talaga yung nangyari. Di ba?
Etong ginagawa ni Bato de la Rosa, kawawa ho ang dating Pangulo dito. Mga DDS, hindi nyo nare-realize. Ako, kung nasa isang grupo ako ng ganito, nakuha yung isang kasama namin. Grupo naman talaga sila di ba? Chokaran yan, magkakaibigan yan, no? Talagang sila yung talagang nasa grupo niyan. Kung isa sa nahuli, nakita, nakuha sa isang grupo namin, mga kababayan, no? Kunyari, ganyan ang sitwasyon. O sige, sasamahan ko yan, kagrupo ko yan Hindi ko iiwan yan, no? Lalo na ang dating Pangulong Duterte. O di ho ba? Yung loyalty na sinasabi ni Bato de la Rosa kay dating Pangulo, yan yung dapat ang naririnig natin sa kanya, tara na, nandun na ang dating Pangulo, hindi ko siya iiwan. Pero ito, mga bossing, yung tipo ho bang sinasarili niya na, kanya-kanya na, punta na lang ako ng bundok, ganito, ganyan. Parang ang nakikita natin dito, sarili na lang ho ang iniisip ni Bato de la Rosa. Sige, nandun na ang dating Pangulong Duterte. Okay, magtulong-tulong na tayo, ipaliwanag natin kung ano talaga yung nangyari. At walang katotohanan yung mga sinasabi nila o bintang nila. Di ba? Sa nakikita ko ho, mga kababayan, yung paghanap niya, kaya mo na si dating Pangulong Duterte dyan, basta ako, nakalabas, tinutulungan ako, hindi ako masasama dyan. Kung nando sila, sama-sama sila, malamang yan, mas may laban sila. Di ba? Sabi ni Michael Olayon, sabi ni Bato, kung gugustuhin niyang magtago, hindi siya mahahanap ng ICC. Kawawa naman yung dating Pangulo. Na sabi niyo, sasamahan ninyo. Robin Padilla, ayun, nandun na. Pero hindi naman pinapasok. Nako, mukhang may problema ho si Binoy pag uwi, mga kababayan. Hindi yata nagpaalam sa Senado dahil nga 'di ba walang travel authority na inilabas para sa kanya ang Senado. At si Inday Sara parang wala din yatang paalam 'yun nung lumabas mga bossing. 'Di ba? Hayaan, sandali, may 1 minuto tayo. Nasaan na yung naghahanap kay Lisa Marcos? Live to kanina. Manood ka sa PTV para kumita sila sa iyo, no? Panoorin mo sa PTV, yan. Live na live yan. Makikita nyo dyan ang First Lady, Lisa Marcos. Huwag kayong nagpapapaniwala doon sa mga ninyo. Mapapahiya kayo. Diba? Napapahiya kayo. Yung paniwala kayo ng paniwala doon sa inyong mga vlogger, tas susugod kayo dito. Ganito, nasa na si Lisa Marcos. Yan, panoorin mo sa PTV, naka-live yun. Diba? Sabi ni Ma'am Aba, Jaran, FL is alive and kicking. Yan po ang magiging dulot sa inyo ng mga vloggers ninyo na wala pong ibang wala pong ibang pinagsasabi kundi fake news. Kaya kayo, pag sumugod kayo sa ibang live, napapahiya kayo. Sila daw kasi ang law, maunawaan ko pa si BP, pero si Robin na, sabi nagpaalam daw. Tingnan natin, no? Kanino kaya nagpaalam? Anyway, mga boss chief mo, sir, no? Ma'am Chris Rose, Vincent, Buboy Perez, Dennis Milanes, Ginger Cat, Ma'am Aba, Maricel Beños, Kerwin Bacon, ilabas si Mary Grace Piatos. Yun dapat ang ilabas. Lonely TV, Lito Asuncion, meow 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 sabi. At si Chi ng One Squad Forever, si Ciro Kansaki, Angeline Collado, sino pa? Si Frozen Soul, Ryan Lampag, Chi, DP ako, DDS. Di po ako DDS. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Yung anak ko nag-iintay na. Aalis na daw.